So, magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat ng nakikinig at nanonood ng video record na ito ngayong October 6, 2025, Monday. Ang ipapahayag ko po na salita ng Diyos ngayong araw na ito is Galatians chapter 3 verse 26 to 27. Ang sabi dito, kayong lahat ay mga anak ng Diyos dahil sa pananampalataya ninyo kay Kristo Jesus, sapagkat binautismuhan kayo sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo at namumuhay kayong katulad niya. Mark chapter 1 verse 4 to 6. At natupad ito noong dumating si Juan na tagapagbautismo roon sa ilang. Napakaraming tao ang pumunta sa kanya galing sa Jerusalem at sa buong lalawigan ng Judea. Nangaral si Juan sa mga tao, magsisi kayo at talikdan ang inyong mga kasalanan, magpabautismo kayo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at binautismuhan sila ni Juan sa ilog ng Jordan. Ang damit ni Juan ay gawa sa balahibo ng kamelyo at ang sinturon niya ay gawa sa balat ng hayop. Ang kanyang kinakain ay balang at pulot pukyutan. Mark chapter 16 verse 16 to 18. Ang lahat ng sasampalataya at magpapabautismo ay maliligtas. Ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. At ito ang mga palatandaang makikita sa mga taong sumasampalataya sa akin. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, magpapalaya sila ng masasamang espiritu, magsasalita sila sa iba't ibang mga wika. Kung dumampot man sila na mga ahas o makainom ng anumang lason, ay hindi sila mapapahamak, at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kanilang mga kamay. Matthew chapter 3 verse 16 to 17. Nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig, bumukas ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumaba sa kanya na tulad ng isang kalapati, at may boses na narinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Matthew 28 verse 19 to 20. Kaya punta ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo ng sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Luke chapter 3 verse 21 to 22. Isang araw pagkatapos mabautismuhan ni Juan ang mga tao, nagpabautismo rin si Jesus, at nang nanalangin si Jesus, bumukas ang langit at bumaba sa kanya ang banal na espiritu sa anyo ng isang kalapati. At may boses na narinig mula sa langit na nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan.
Acts chapter 16 verse 31 to 33. Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at mailigtas ka at ang iyong pamilya, at ipinangaral ni na Pablo ang salita ng Diyos sa kanya at sa lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. Nang gabing iyon, hinugasan ng gwardya ang kanilang mga sugat at nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Acts chapter 8 verse 36 to 38. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakbay, nakarating sila sa lugar na may tubig. Sinabi ng opisyal kay Felipe, "May tubig dito, may dahilan pa ba para hindi ako mabautismuhan?" Sumagot si Felipe sa kanya, maaari ka ng bautismuhan kung sumasampalataya ka ng buong puso." Sumagot ang opisyal, "Oo, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos." Pinahinto ng opisyal ang karwahe at lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Ephesians chapter 4 verse 4 to 6. Sapagkat iisang katawan lamang tayo na may iisang banal na espiritu, at iisa rin ang pag-asang ibinigay sa atin ng tawagin tayo ng Diyos. Iisa ang Panginoon natin, iisang pananampalataya, at iisang bautismo, iisa ang Diyos natin at siya ang Ama nating lahat. Nagahari siya, kumikilos at nananahan sa ating lahat. Acts chapter 2 verse 38 to 41. Ang sabi dito, sumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu, sapagkat ang banal na Espiritong ito ay ipinangako para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng taong nasa malayo, sa lahat ng tatawagin ng Panginoon nating Diyos na magsisilapit sa Kanya. Marami pang ipinahayag si Pedro para patunayan sa kanila ang kanyang sinabi, at hiniling niya sa kanya at hiniling niya sa kanila, iligtas ninyo ang inyong sarili sa masasamang iligtas ninyo ang inyong sarili sa masamang henerasyong ito. Marami ang naniwala sa kanyang mensahe at nagpabautismo agad sila. Nang araw na iyon, mga 3,000 tao ang nadagdag sa mga mananampalataya. John chapter 1 verse 29 to 42. Ang sabi dito, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na papalapit sa kanya. Sinabi niya sa mga tao, narito na ang tupa ng Diyos na ihahandog upang mag-alis ng kasalanan ng mga tao sa mundo. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin ko, may isang darating na kasunod ko, mas dakila siya kaysa sa akin. Dahil nariyan na siya bago pa ako ipanganak. Noong unay hindi ko rin kilala kung sino siya, ngunit naparito akong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Pagkatapos nagpatotoo si Juan, nakita ko ang banal na espiritu na bumaba mula sa langit tulad ng isang kalapati at nananatili sa kanya. Noong unay hindi ko rin kilala kung sino siya, ngunit ang Diyos na nag-utos sa akin na magbautismo sa tubig ang nagsabi sa akin, kapag nakita mong bumaba ang banal na espiritu at nanatili sa isang tao, ang taong iyon ang magbabautismo sa banal na espiritu. Nakita ko ito at nagpapatotoo ako na siya ang anak ng Diyos. Kinabukasan,
Naroon ulit si Juan kasama ang dalawa sa mga tagasunod niya. Na makita niya si Jesus na dumaraan, sinabi niya rito, sinabi niya, narito na ang tupa ng Diyos. Nang marinig iyon ng dalawang tagasunod ni Juan, sinundan nila si Jesus. Lumingon si Jesus at nakita silang sumusunod, kaya tinanong niya sila, ano ang kailangan ninyo? Sumagot sila, Rabi, saan po kayo nakatira? Ang ibig sabihin ng Rabi ay guro. Sinabi sa kanila ni Jesus, halik kayo at makikita ninyo. Kaya sumama ang dalawa at nakita nila ang tinutuluyan niya. Bandang 4:00 na noon ng hapon, kaya doon na sila nagpalipas ng gabi. Ang isa sa dalawang nakarinig ng sinabi ni Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Kinaumagahan, hinanap kaagad ni Andres ang kapatid niyang si Simon at sinabi sa kanya, natagpuan na namin ang Mesiyas. Ang ibig sabihin ng Mesiyas ay Kristo. Isinama niya si Simon kay Jesus at nang makarating sila kay Jesus, tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi, ikaw si Simon na anak ni Juan, mula ngayon ay tatawagin ka ng Cephas. Ang Cephas ay pareho rin ng pangalang Pedro. So, yun lamang po ang Bible chapter verse natin po today. Maraming pong salamat sa panonood at pakikinig ng video record na ito. Paki-share, like, support, and repost na rin po itong video record na ito. Maraming pong salamat sa panonood at pakikinig. Yan lamang po ang ipapayag ko po na salita ng Diyos ngayong araw ito. Maraming pong salamat. Yan lamang po and God bless.